Kumusta? Maligayang pagdating. Panoorin at namnamin ang aming kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang notification bell. Sa buong akala ni Daniel Cooper, kilalang kilala niya si Olivia higit kanino man. 5 taon na silang kasal, 5 taong puno ng saya, mga pagsubok at pangarap para sa hinaharap. Sariwa pa sa kanyang alaala ang araw na nag-propose siya, ang kislap sa mga mata nito nang sabihing oo. Noon, tila perpekto ang lahat at nasa kanila ang kontrol. Ngunit isang gabi habang nakaupo sila sa hapagkainan at ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog mula sa telebisyon, pinitawan ni Olivia ang mga salitang nagpatigil sa mundo ni Daniel. Sa kalmadong boses, na parang nagkukwento lang tungkol sa panahon, sinabi niya, "Sa Sabado, lalabas ako para maghapunan kasama ang isang katrabaho." Kumurap-kurap si Daniel, naghihintay ng kasunod na paliwanag, anumang detalye na magbibigay linaw sa kabaliwang narinig niya. Ngunit kumuha lang si Olivia ng isa pang piraso ng tinapay at nagpatuloy na parabang walang kakaibang sinabi. Kinailangan ni Daniel ng ilang sandali. Baka nagkamali lang siya ng dinig o baka isa itong masamang biro. Ngunit ang pag-iwas nito ng tingin ay nagdulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. "Ano?" tanong niya, sa boses na mas kalmado kaysa sa inaasahan. Tumingala si Olivia at sa unang pagkakataon, may napansin si Daniel na iba sa kanya. Isang kalkuladong tingin na parabang inaasahan na niya ang reaksyong iyon. "Hapunan lang naman, walang magbabago sa atin," sabi nito, na may nakakabahalang gaan. "Mahal kita at hindi nito maaapektuhan ang pagsasama natin." Tinitigan ni Daniel ang mga mata ng asawa, naghahanap ng kahit maliit na butas sa malamig nitong depensa, ngunit tila kampante si Olivia. Nawalan ng gana si Daniel. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit hindi niya ito ipapahalata. Hindi niya ibibigay sa kanya ang kapangyarihang iyon. Tila inaasahan ni Olivia na guguho ang mundo niya. Siguro'y inakala nitong sisigaw siya sa galit o magbibigay ng ultimatum. Ngunit iba si Daniel. Kung may isang bagay siyang kahusayan, iyon ay ang pagkontrol sa kanyang emosyon. Huminga siya ng malalim. Kung laro ito, wala siyang balak matalo. Kaya naman, sa gulat ni Olivia, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Daniel. "Naiintindihan ko," sabi niya na halos walang interes, sabay kuha ng kanyang baso ng tubig. Bahagyang nagbago ang paghinga ni Olivia. Hindi ito kapansin-pansin, ngunit nakita ito ni Daniel. Sapat na kumpirmasyon sa kanyang hinala. Hindi niya kailangan ng permiso. Ang gusto niya ay reaksyon. Nagtagal ang katahimikan na parang walang hanggan. Kung sa bagay, pagpapatuloy ni Daniel na sinadyang maging kaswal, siguro dapat lumabas din ako kasama ng iba para malaman kung ano ang pakiramdam. Doon pa lang tunay na tumingin sa kanya si Olivia. Hindi na may pagkukunwaring kalma, kundi may halong pag-aalinlangan. Nakita ni Daniel ang panginginig ng kamay nito habang hawak ang tinidor. Hindi niya ito inaasahan. Hindi niya inaasahan ang ganitong tugon mula kay Daniel. "May nakilala ka?" tanong nito, pilit na nagpapanggap na walang pakialam. Ngumiti lang si Daniel at nagkibit balikat. "May isang babae sa gym na madalas kong nakakausap. Sa tingin ko, magiging interesante kung lalabas kami isang araw." Sa sandaling iyon, kitang-kita ni Daniel ang pagbabago ng kulay sa mukha ni Olivia. Ang mga baraha ay bumaliktad na at hindi pa man din siya seryosong nagsisimulang maglaro. Ang sumunod na katahimikan ay nakabibingi. Ang kumpiyansa sa mukha ni Olivia ay biglang naglaho. Alam niyang hindi komportable si Olivia gaya ng ipinapakita nito. Kung naniniwala siyang normal lang na lumabas kasama ng iba, bakit halatang halata ang kanyang pagkabahala? Naintindihan ni Daniel na sinusubok siya ni Olivia, ngunit ngayon, ang pagsubok na iyon ay wala na sa kontrol nito. "May problema ba doon?" tanong niya sa kaswal na tono. Pilit na tumawa si Olivia at umiling. "Wala, syempre.
Hindi ko lang inaasahan yan mula sa'yo. Interesante, sagot niya habang nakakrus ang mga braso. Dahil hindi ko rin naman inaasahan yan mula sa'yo. Sa pagkakataong ito, hindi na tumawa si Olivia. Ang mga salita ni Daniel ay tumama sa kanya at ang pilit niyang ipinakitang gaan ay nagsimulang gumuho. Kung sino man ang babaeng yan sa gym, tanong nito, at hindi na sinubukang itago ang biglaang interes. Ngumiti si Daniel. Alam niyang darating ang tanong na iyon. Hindi naman siguro mahalaga yun, sagot niya. Dahil sabi mo nga, walang magbabago sa atin, kaya wala akong nakikitang dahilan para pag-usapan pa ang mga detalye. Seryoso ka ba? Talagang lalabas ka kasama ng babaeng yan? Ikiniling ni Daniel ang kanyang ulo. Hindi ba't ikaw ang nagsabi na gusto nating subukan ito ng magkasama? Ibubukas sana ni Olivia ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Sa unang pagkakataon sa gabing yon, natigilan si Olivia. Ang kumpiyansang sinimulan niya sa larong ito ay unti-unting naglalaho sa kanyang sariling mga mata. Wala nang kailangan si Daniel sa sandaling iyon. Nasa kanya na ang nais niya. Ang katiyakang hindi kailanman inakala ni Olivia na tatanggapin niya ang mga patakaran ng laro nito. At higit sa lahat, ang katiyakang sa kaibuturan, alam ni Olivia na malapit na niyang mawala ang isang bagay na hindi niya inakalang maaaring makawala sa kanyang mga kamay. Nang hindi na nagsasalita, kinuha niya ang kanyang baso, inubos ang tubig at tumayo mula sa mesa. Magandang gabi, Olivia. Naiwan itong nakaupo. Pinapanood siyang umalis ng kusina na may malayong tingin. At sa sandaling iyon, alam ni Daniel na hindi lang bumaliktad ang mga baraha. Nasa kanya na ang buong kontrol ng laro. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang lahat sa pagitan ni Daniel at Olivia. Ang bahay na dati puno ng kwentuhan ay nabalot na ngayon ng katahimikang mas maingay pa sa anumang salita. Ipinagpatuloy ni Daniel ang kanyang mga gawain na parang walang nangyari. Pumapasok sa trabaho, umuuwi sa parehong oras, ngunit ngayon, tila mas gumaan ang kanyang pakiramdam. At doon nagsimulang mapagtanto ni Olivia kung ano talaga ang nangyayari. Noong una, kinumbinsi niya ang sarili na isang yugto lang ito, ngunit hindi umaatras si Daniel. Sa katunayan, lalo pa siyang naging hindi mahulaan. Unang beses nakaramdam ng tunay na pagkabalisa si Olivia noong Miyerkules ng umaga. Nakita niya si Daniel sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang kwelyo, sinusuklay ang buhok, at paulit-ulit na tinitingnan ang sarili. Pagkatapos, kinuha nito ang telepono at ngumiti. Hindi ito napigilang mapansin ni Olivia. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang takot. Takot na mawala ang kanyang asawa. Sinubukan niyang itago ang kaba ngunit hindi maalis sa isip niya ang imahe. Sino ang nagpapadala ng mensahe kay Daniel? Talaga bang nakahanap na siya ng iba? Noong gabing yon, habang nanonood sila ng TV, kaswal niyang sinabi, "Mukhang mas masaya ka yata ngayon." Hindi man lang inalis ni Daniel ang tingin sa screen, ngunit bahagya itong ngumiti. Parang masabala ka, dagdag ni Olivia. Sa pagkakataong ito, tumingin si Daniel sa kanya na para bang tinitimbang ang intensyon sa likod ng kanyang mga salita. Siguro'y mas ginagamit ko lang ng tama ang oras ko. Maingat niyang sagot. Isang matinding kilabot ang naramdaman ni Olivia sa pangungusap na iyon. Pagsapit ng Sabado, ang mismong araw na plano sana niyang lumabas kasama ang katrabaho, kaswal na nabanggit ni Daniel habang nag-aalmusal, "Lalabas ako ngayong gabi." Natigilan ang tasa ng kape ni Olivia sa kalagitnaan ng pag-inom. Talaga? Sinubukan niyang magtunog walang pakialam. Kasama yung babae sa gym? Naramdaman ni Olivia na para siyang sinuntok sa sikmura. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig.
Tinanggap ni Daniel ang mga patakaran ng larong sinimulan niya at ngayon, sa unang pagkakataon, hindi sigurado si Olivia kung handa siyang maglaro. Noong gabing iyon, naiwan mag-isa si Olivia sa bahay. Umalis si Daniel nang hindi nagmamadali. Suot ang isang damit na hindi niya matanda ang pagmamay-ari nito. Ang pabango nito ay naiwan sa hangin. Walang ibinigay na detalye. Hindi nagtanong kung saan siya pupunta. At higit sa lahat, hindi ito mukhang nag-aalala na mayroon din siyang lakad. Doon tumama kay Olivia ang realidad na parang isang mabigat na dagok. Hindi siya pumunta sa hapunan kasama ang kanyang katrabaho. Sa katunayan, nag-text ito para magtanong kung tuloy sila. Pero hindi niya sinagot. Paano niya masasagot? Ang isip niya ay nasa ibang lugar. Ganap na abala sa pag-iisip kay Daniel. Nagpalakad-lakad siya sa bahay. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili na walang kwenta ang lahat ng ito. Ngunit sa bawat minutong lumilipas, lalong tumitindi ang bigat sa kanyang dibdib. Naghihintay siya. Naghihintay ng text, naghihintay na umuwi ito ng maaga, naghihintay na sana'y biro lang ang lahat. Ngunit hindi umuwi ng maaga si Daniel. Hindi siya nag-text, hindi siya nagpakita ng pagsisisi, at doon na tuluyang nanahan ang kawalan ng pag-asa. Nang sa wakas ay pumasok si Daniel, pasado 3:00 na ng madaling araw, pumasok siya ng mahinahon, walang pagmamadali, walang paumanhin. Alam niyang hindi inaasahan ni Daniel na gising pa siya, ngunit gising siya. At sa sandaling iyon, may nabasag sa loob niya. Kamusta? Ang boses niya ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. Tinanggal ni Daniel ang kanyang coat, isinabit ito sa likod ng upuan, at tumingin sa kanya na may parehong neutral na ekspresyon. Ayos lang. Ang simple at direktang sagot na yon ay tumusok kay Olivia na parang isang malamig na patalim. Nais niyang magtanong, humingi ng detalye, ngunit wala siyang masabi. Tumawid si Daniel sa silid at naglaho sa pasilyo, patungo sa kwarto na parabang tapos na ang usapan. Naiwan si Olivia na nakatayo, tulala, ang puso'y kumakabog ng napakalakas. Nais niyang paglaruan si Daniel, subukan siya. Ngunit ngayon, taimtim niyang hinihiling na sana'y laro lang ang lahat ng ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakikipaglaro si Daniel. Kinaumagahan, gumising si Olivia na may dalang takot na hindi niya pa kailanman naramdaman, isang takot na hindi na makontrol. Pagpunta niya sa kusina, natagpuan niya si Daniel doon, nagkakape na parabang walang nangyari. Ang makita siyang ganoon kakalma, ganoon kalayo, ay nagpahirap sa kanyang sikmura. Huli kang umuwi, sabi niya. Sinusubukang magtunog na ito'y isang simpleng obserbasyon lang. Oo, simpleng sagot ni Daniel. Ang kawalang pakialam na iyon ay lalong nagpabalisa sa kanya. Daniel, nanginginig ang kanyang boses. Anong ginagawa natin? Sa wakas ay tumingin ito sa kanya. Pagkatapos ng ilang segundo, sa isang kalamigang nagpatindig ng kanyang mga balahibo, sinabi nito, sabihin mo sa akin. Total, ideya mo naman ito, hindi ba? Naramdaman ni Olivia ang pagbagsak ng kanyang sikmura. Ako, hindi ko inakalang seseryosohin mo ito. Tumawa si Daniel. Hindi ito isang tawa ng saya, kundi ng isang taong sa wakas ay nakakita ng katotohanan. At ano ang inaasahan mo? Na magmamakaawa ako sa iyo para magbago ang isip mo? Ilang araw kong inisip ito, Olivia, kung anong ibig sabihin ng mungkahi mo, kung anong sinasabi nito tungkol sa atin. Naramdaman ni Olivia ang paninikip ng dibdib. Daniel, nagkamali ako. Hindi ito kumurap. Oo, nagkamali ka. Tumayo si Daniel, hinugasan ang kanyang tasa na parabang tinatapos lang ang isang ordinaryong umaga. Pagkatapos ay humarap siya kay Olivia at sa isang malamig na tingin, binitawan niya ang mga salitang humugot sa kanyang hininga. Salamat sa pagpapakita mo sa akin kung sino ka talaga. At umalis siya ng kusina nang walang pag-aalinlangan.
Nakaramdam si Olivia ng kilabot. Naiwan siyang nakaupo, paralisado. Ilang sandali pa, nang sa wakas ay nagkalakas siya ng loob na pumasok sa kwarto, may nakita siya sa ibabaw ng mesa. Mga papel. Ang divorce petition. Pirmado na. Gumuho ang mundo ni Olivia. Nais niyang subukan si Daniel, ngunit sa huli, siya ang nawalan ng lahat. Nakita niya si Daniel na kinukuha ang isang maleta mula sa aparador. Ang tunog ng zipper ay umalingaw-ngaw sa mabigat na katahimikan ng bahay. Alam niyang tapos na ang lahat. Dala ng desperasyon, humakbang siya. Daniel, pakiusap. Nanginginig ang boses niya. Sobra na to. Pinapatawad na kita sa paglabas mo kasama ng babaeng yun. Kalimutan na natin to. Kung kakalimutan mo ang sinabi ko, kakalimutan ko rin ang ginawa mo. Magsimula tayo ulit. Huminto si Daniel. Mahigpit ang hawak sa maleta. Tumingin siya kay Olivia at sa mga mata nito, nakita niya ang takot. Hindi takot na mawala siya dahil sa pag-ibig, kundi takot na mawala ng kontrol. Isang maikling tawa ang kumawala sa kanya. Isang tawang walang saya. Hindi ko kailangan ng kapatawaran mo, Olivia. May mahalaga kang itinuro sa akin nitong mga nakaraang araw. At ngayon, alam kong mas karapat dapat ako kaysa rito. Isinara niya ang maleta, kinuha ang kanyang mga susi, at umalis nang hindi na lumingon pa. Ang tunog ng pagsara ng pinto ang huling narinig ni Olivia bago naging hindi na makayanan ang katahimikan. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-on ang notifications para hindi mahuli sa mga susunod pa. Hanggang sa muli.